Hello po, good morning! Ngayon po ay araw ng Biyernes at kami ay gagawa ng lumpiang sariwa. Manood po kayo! Pa-like and subscribe po. Tara po, gawa tayo. Magluto po tayo ng aming paninda. Ngayon po ay pupunta muna po akong palengke para bilhin ang aking mga gagamiting sangkap para sa aking lumpiang sariwa. Bibili rin po ako ng bangus para sa aming ulam, pananghalian. Nay, magkano po dito? Dito po, Nay. Isa nga po. Dito po. Ito po, nakabili na ako ng aking gagamitin sa aking lumpiang sariwa. Bawang, sibuyas, kamote, singkamas, karot, repolyo, at ito po. Yan. Hiwain ko na po sila. Ayan po at nahiwa ko na ang aking mga gagamiting sangkap sa aking simpleng lumpiang sariwa. Ayan. Lutuin ko na po. Ngayon po magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Hintayin lang po natin umamoy ng konti ang sibuyas. Ihulog ko na po ang bawang. Sa bawang din po kailangan papapaamoy natin para masarap. Dito po may tinunaw akong nor cubes pork. Ito po ang aking gagamiting pangsabaw. Pampalasa. And pag-amoy na po ang sibuyas at bawang at luto na.
Ilalagay ko po ang aking tinunaw na nor cubes. Ayan. Ito po ang aking pangsasabaw. Para malasa. Ayan, una po akong hinulog ang carrot. Sunod po natin ang kamote. Haluin ko lang po. Dahil po matagal bago lumambot. Lalo na po yung kamote. Susunod na po natin ang singkamas. Palalambutin po natin mabuti itong singkamas para sa ating pagkain ay malambot na. Sunod po ang green beans at repolyo. Ayan. Ito po ang aking sunod na iuhulog. Repolyo at green beans. Unahin ko muna po ang green beans dahil ito ay yan, matagal din po lumambot. Siyempre, pahuli natin ang repolyo kasi ito po ang pinakamadaling lumambot. Piliin ko lang po. Haluin lang po natin. Para hindi po masunog ang nasa ilalim at may konting sabaw, lalagyan ko po ng konting tubig. Para hindi po magsugong yung nasa ilalim at lumambot po yung mga gulay. Siyempre po, lalagyan natin pampaminta. Konti lang po, yan. Pampasarap. Haluin po ulit. Haluin lang po natin para pantay ang pagkakaluto.
gusto nyo pa po ng may lasa-lasaan, naglalagay din po ako ng konting patis. Ayan. Konti lang po. At para hindi po makalatan yung kakain. Naglalagay din po ako ng konting asukal para po sa ating sauce ay kahit hindi anong matamis, eh may tamis-tamis na po itong gulay. Yan, naglalagay po ako ng konting asukal. Susunod po ang gagawin ko naman ang sauce ng lumpiang sariwa. Antayin lang po natin lumambot ang mga gulay bago natin ihulog ang repolyo. Yun po ang aking hinuhulog dahil yun po mabilis naman maluto. Ayan po at malambot na ang kamote at singkamas. Ihulog ko na po ang huling sangkap ang repolyo. Ko lang po ng konti ang apoy. Mukhang lutong-luto na po ang kamote. Singkamas natin. Sakto lang po sa pagkakahulog ng repolyo. Halu-haluin lang po natin para maluto ang lahat. Naluluto na po ang ganyan yung repolyo dahil may limit na po yung mga gulay. Ayan po, naluto na ang hinulog kong repolyo. Ayan po, luto na ang ating lumpiang sariwa na gulay. Sunod na po natin iluluto ay ang sauce ng lumpiang sariwa. Gagawa po ako. Sa paggawa naman po ng sauce ng aking lumpiang sariwa, nagtunaw lang po ako ng cornstarch. Gagamit po ako ng bawang, asukal, toyo at paminta. Ito po ay paghahaluin ko lamang. Yan, uunahin ko pong ilagay ang toyo. Tansyahin nyo lang po kung gaano kadami. Kung, ayan, kung kukulay na po siya o maalat o hindi. Akin po tinatansya ko lang. Yung po yung wala pang kalahating baso, hindi ko po nilahat. Ayan. Sunod ko pong ilalagay ang asukal. 1/4 po ito. Ayan, 1/4 na wash. 1/4 lang po ang ginagamit ko sa isang kasirola. Matamis na po iyon para sa aking panlasa. Yan, halu-haluin po natin.
Sunod po natin ang tinunaw kong cornstarch. Yan, haluin lang po natin ulit. Sunod po natin ang bawang. Sunod po natin ng konting paminta. Ayan, tsaka po natin pakuluan. Ayan po, at luto na ang ating lumpiang sariwa sauce. Sa paggawa naman po ng lumpia wrapper, ako ay gumagamit ng harina, itlog, mantika, at konting asin. Ayan po ang aking paghahalu-haluin. Ayan po, nakagawa na po kami ng lumpiang sariwa. Salamat po sa panonood. Pa-like and subscribe po. Thank you po. Thank you po.